click ko yung view. Tapos click lang natin ito, yung full screen crosshair. So ibig sabihin ito, once na naka-activate siyang ganyan, ibig sabihin default nandyan yan, no? So kung gusto nating itago, so view, tapos click lang natin. So ibig sabihin wala na uli siya, no? So hindi natin makikita. Kaya lang mga boss, minsan kailangan natin yan para ma-visualize natin o kung sanay tayo sa ganyan, kasi sa AutoCAD karaniwan naka-full yun, no? So pwede natin click yung view, pagkatapos i-on natin full screen crosshair. Click lang natin, so babalik siya. So kung magda-dimension tayo rito, kung punta tayo sa tools, tapos measure, meron tayo length, no? Kung titingnan natin, ayan yung dimension natin. Ito yan, no? Yung pag-set nyan, so pwede nating i-set dito sa may properties dito. And then i-set natin yung tool chest. Ilagay natin siya sa tool chest. Halimbawa, gusto nating lumaki, baguhin yung kulay. Halimbawa, ito. Ayan yung pag-set, yung style ng letter natin, no, nung text. Pwede nating baguhin, no? Ngayon, kung gusto nating ito na yon, pwede naman tayong pumunta rito sa may ayan, no, add to tool chest. So click lang natin ito, ilagay natin sa tool chest na gusto natin. Halimbawa dito sa Kuya Fred tool chest. Tapos pwede nating lagyan ng name, no? Fred Dim. Ayan na. Fred Dim 1. Ayan na. So, once na ilagay na natin sa tool chest, puntahan natin yung tool chest na pinaglagyan natin. Ito siya. Yung Fred Dim 1, no? So, ilagay natin, wag natin kakalimutan, dito lang yan mga boss, add to tool chest. Tapos, hanapin natin kung saan natin ilagay dito. Halimbawa, dito sa My Tools. Hanapin natin yung My Tools. So, pupunta dito yan sa baba. Ito yun, no? Once na ano na yan, na set na, ang mangyayari, lumalabas, ganito siya. Ayan, no? So, dapat hindi siya ganyan. Pwede naman nating i-set yan, i-right click lang natin, ilagay natin yan sa properties mode, no? So, pag naka-properties mode na yan mga boss, so, pwede na natin gamitin, no? So, ito na yan, no? Ayan yung setup ng dimension natin. Kung napansin nyo, click, ayan yan, no? Ayan yung pag-set dito sa may Bluebeam, no? So, ilalagay natin siya sa tool chest. Paano ba pag on and off netong label na ito dito sa Bluebeam? Merong ganyan, no, na diniscuss natin sa plan sweep. So, dito kung gusto nating i-on and off yan, select lang natin yung object. And then dito, meron tayong makikitang show caption. So, on and off lang natin, check and check lang natin itong show captions. Ayan, nawawala siya, oh. Ayan yung way para ma-on and off natin yung captions dyan. Actually, pati yung label, oh. Uncheck nyo lang, oh. Ito yung label. Yung length, pwede rin nating i-off. Yung area, no? Uncheck lang natin, no? Ngayon, pwede rin nyo rin i-check, uncheck itong volume, depth, wall area, width, height, no? Ayan yung dito sa Bluebeam, no? So, kung meron sa plan sweep, meron din naman dito sa Bluebeam, no? Ang susunod na itatopic natin, paano yung pag-copy ng isang portion, no? Dati kasi, kinopy natin sa plan sweep itong isang portion na ito, no? At ginawa natin isang file. So, dito sa Bluebeam, pwede rin naman yan, no? So, para magawa yan, dito sa Bluebeam, meron din naman ganyan. Pupunta lang tayo sa edit menu. Ito yan, no? Snapshot naman dito, no? So, click snapshot. Then, select lang natin yung gusto nating i-select, no? O
i-snapshot, and then right click, ipe-paste lang natin. So kung napansin nyo mga boss, ito, na-copy yung portion na ito, no? So pwede rin naman nating ilagay yan sa ibang file, no? So pwede tayong pumunta sa ibang file, ilipat natin doon, o dito, tapos right click, i-paste natin dito. Ito yun, no? Ayan siya, no? Kaya pwede tayong kumuha ng mga portion by portion, no? Kung gusto niyo mang i-delete, click nyo lang din delete, no? Press nyo lang yung delete. O halimbawa itong bedroom, no? Itong portion na ito, edit, snapshot. Pwede rin tayong pumunta rito mga boss, oh. PDF content, ayun yung snapshot content, no? And then select yung portion na yon. Then right click natin, paste. Ito siya. Tapos kung gusto nating ilagay yan, no, sa ibang portion o ibang file, pwede tayong pumunta rito, i-click natin, no? And then right click, i-paste natin dito, no? Ayan yan, no? Ngayon kung pinai-email sa atin ni boss yan, no, pwede rin naman, no? Meron din tayong email dito. This time nandito naman siya sa file menu, no? Click natin yung file, and then ito siya, yung email, no? O, click natin yung email, next, next. Siyempre, i-fill up nyo lang ito, no? Yung pag-i-emailan natin, fill up natin yung email address natin, yung pagdadala natin. Ayun yan, no? So, kaya kung meron sa PlanSwift, meron din naman dito sa Bluebeam, no? Itong tools, measure, tapos hanapin natin yung polylength. Ito yung segments, no, sa PlanSwift. Dito is polylength siya, no? So, click lang natin yung mga point na gusto nating sukatan, no? Okay, click lang natin. Ito yon, no? Ngayon, pag na-click na natin at natapos na, so, kung gusto nating baguhin yung unit niya, nakapit siya, gusto nating gawing meter, click nyo lang. Hanapin natin yung unit dito, yung length na nakapit inch, hanapin natin yung meter. Ito siya, naging meter, no? Ngayon, kung gusto niyo ayusin, no, yung dimension, pwede nyo i-click, tapos shift and drag, no? Ayun, namumove naman, no? Shift and drag para mamove yung dimension niya, no? O yung text, ayun, no? Ayan, no? O, click ko rin lang ito, shift and drag. O, namumove naman, no? Ayan yung polylength. Ngayon kung gusto nating hanapin naman yung perimeter, nandito yan sa tools, measure, ito yung perimeter. Ito yung polyline, no? Sa AutoCAD. O, click lang natin ito. Tapos click. Click. Click, tapos click. Ito, hindi niya lalagyan lahat ng side, no, ng dimension. So, yung total length lang, shift and drag, no? Yun yung ipapakita niya. So, ayan yung polylength. Kung gusto kong baguhin yung unit niya, since nakapit siya, pwede ko rin gawing meter. Ito yan, no? Naka-meter siya. Pwede ko rin i-rotate ito. I-drag ko lang, no? Ayan. So, narurotate naman yung text nito. Ayan, no? Pag nakita nyo na yung rotation, ayan, no? Yung rotation symbol na yan, no? Ngayon, hanapin naman natin dito yung count, no? Meron din naman tayong count dito, no? Tools, tapos measure. Ito yung count. So, syempre, itong count na ito rin yung pambilang, no? So, pwede nating baguhin yung kulay. Halimbawa, i-block natin. Baguhin natin yung scale. Halimbawa, 100 siya. O, tapos enter. Tapos kunin natin yung circle. Ito yun, no? Ayun yung count. Sobra naman ang laki. Pwede nating adjust yung scale. Gawin na lang natin 50%, no? O, ito yun. So, nakakount natin yung mga door, no? 1, 2, 3, 4. So, binibilang niya yan. So, ayan. Ayan yung count natin, no?
Kung merong count sa plan sweep, meron din namang count dito sa Bluebeam, no? Then, kung okay na, escape lang, no? Ngayon, kung gusto nating makita yung mga ginawa natin kanina, click lang yung markup dito. Ito yung mga yan, no? Control ko lang para makuha natin yung mga markups. Tapos right click. Ito yung legend, no? Create new legend. Ito yung mga yan. Ayan, no? So, parang plan sweep din naman siya, no? Ayan siya, oh, no? Perimeter, polylength measurement, count 7, no? Yung door, no? Ito, no? So, ayan yung naging topic natin dito sa Bluebeam. Kung nagustuhan yung mga boss ng topic natin, no, wag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless.